For today's vlog, quick update lang pala tayo mga mare at pare. Nandito nga pala ako sa taas ng pinapagawa naming bahay. At kita nyo, mula sa taas, tanaw na tanaw namin dito yung payag. Hindi talaga kami nagsisi ni paring Jason sa pagbago ng isip namin na sana yero to, pero pina-slab na lang namin. Na-realize ko ngayong araw nung umakyat kami ni paring Jason dito sa taas, na tama yung desisyon namin na wag na lang to iyero tas slab na lang. Bukod kasi sa tanaw na tanaw namin dito yung payag sa taas, tuwing umaga o kaya naman tuwing hapon, napaka-perfect ng view dito. Ang sarap din siguro dito magsampay ng mga damit dahil talagang tapat na tapat sa araw. Tapos syempre yung pinaka the best, yung nagkakape ka. Tapos yung kape may ka-partner na duma o kaya naman kamuting kahoy. Tapos merong sunset habang nagmumuni-muni. Dito nga pala sa taas, tanaw na tanaw dito yung napakalawak na dagat, yung mga katabi naming isla. Tanaw na tanaw din namin dito yung pantalan. Tapos makikita din namin dito kung maalon. Tanaw na tanaw din namin dito sa taas yung mga mangingisda. Alam niyo ba mga mare at pare, ngayon pa lang talaga hindi ako makapaniwala na magkakaroon na kami ng sariling bahay. As in, pangarap lang namin to ni paring Jason, lalong-lalo na para sa mga anak namin. Dahil naranasan nga naming mangupahan ng 14 years at makitira sa bahay ng magulang ko. Para lang talaga kami nananaginip, na nagpapagawa na kami ng sarili naming tahanan, na noong nangungupahan kami, pangarap lang namin ni paring Jason, pinag-uusapan namin yung kailan kaya kami magkakaroon ng sariling bahay. Dahil bilang mag-asawa, bilang isang pamilya, isa talaga sa pangarap natin ay magkaroon o manirahan tayo sa sarili nating bahay. Nung nasa Caloocan pa kami, sobrang hirap mangupahan. Dahil iniisip talaga namin tuwing katapusan ng buwan yung pangbayad sa upa, kung paano paghahati-hatiin yung kinikita ni paring Jason noon. Sobrang hirap manirahan sa syudad, lalo na at wala kang sariling bahay doon. Kaya nagdesisyon talaga kami na umuwi dito sa probinsya. Ngayon nga pala yung ginagawa nila dito, nagporma sila. Nagsisimulan na din silang maglagay ng mga bakal para doon sa mga susunod na araw kapag natapos silang maglagay ng bakal ay magbubuhos na sila. Sana nga kapag nagsimula na silang magbuhos dito sa taas, umaraw ng maayos. Dahil yung panahon ngayon dito sa probinsya, halos umuulan talaga araw-araw. Sana pagbigyan kami ni Haring Araw na kapag nagbuhos na sila, dumiretso yung init at magdire-diretso yung init para naman matuyo ka agad yung ibubuhos nila dito sa taas. Sobrang excited na ako na matapos na itong bahay na to, pero hindi lang ako yung excited. Syempre si paring Jason at yung mga bata. Wala nga pala dito sa taas, ramdam ko yung medyo malakas na hangin. Dahil medyo mahangin at medyo makulimlim lang talaga yung panahon dito sa amin ngayon sa probinsya. Sobrang ganda nga din pala dito sa taas dahil kitang-kita dito yung napakalawak na hubas o low tide. Hindi pa nga natatapos itong pinapagawa naming bahay. Alam niyo ba mga mare at pare, nagpaplano na kami ni paring Jason kung ano yung magandang gawin dito sa rooftop. Sabi namin kapag makapag-ipon ulit kami, kapag may extra budget ulit kami, papalagyan namin ng isang kwarto sa taas. Papalagyan din namin sa taas ng isang balkonahe. Pero sa ngayon, pangarap na lang muna ulit yun dahil yung priority talaga namin ay matapos sa itong loob ng bahay. Sa ngayon nga pala, ito yung itsura ng loob ng bahay namin. Napakaraming kahoy pantukod doon sa taas. Siya nga pala mga mare at pare, kung nakarating kayo sa part na to, matanong ko lang kung kayo ba ay nakatira ngayon sa sarili nyong bahay o kaya kayo ay nangungupahan. At hanggang dito na nga lang pala muna ang ating quick update dito sa aming pinapagawang bahay. At hanggang dito na lang din muna ang aking mini vlog. Maraming salamat sa panonood ng simpleng buhay namin dito sa probinsya ng Northern Samar. Yun lang. Salamat. See you on my next vlog.